Magandang araw mga kaibigan. Advertisement muna tayo. Mayroon tayong stock ng dark chocolate ngayon. Dito lang kayo mag-order. 0916-90-00997. Okay? So, first come first serve po dahil limited ang stock. Hindi ako nagnenegosyo nito. Umiinom lang ako araw-araw dahil napaka-sustansya at napakasarap. At gusto kong matulungan ang mga farmers na nagtatanim ng kakao para makabenta ng kanilang sikwate or tablia. Ito, bigyan natin ng reaksyon yung umuugong sa social media. Mga haka-haka lang ito na yung unceremonious na pagsibak kay General Torre na nangangamba ang administrasyon baka babaliktad si General Torre at biglang kakampi kay PRRD maging star witness. Kaya sabi ng iba, again, speculation lang ito, na kaya inuupuran siya ng posisyon sa gobyerno para hindi siya babaliktad. Ito, pakinggan natin ang isang DDS vlogger, si Ako Kabibig. Nag-discuss siya tungkol nito. Maraming mga netizen ang nakaramdam na baka babaliktad itong si General Torre. Kaya nga inoferan agad ng posisyon ni BBM para hindi daw babaliktad at magwawala at magbubulgar ng pwedeng maging ebidensya na gagamitin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ng legal counsel ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Baka daw mapawalang sala at makauwi immediately si Pangulong Duterte dahil daw sa kay Torre. Kasi malapit na ang di ba? Pagbasa sa kung ano ang kasalanan ng Pangulong Duterte sa ICC ngayong September something, malapit na September na, ilang araw na September na. Kaya para daw hindi magalit ng todo si Torre, para daw pangpahimay loob sa katawan ni Torre, ay bibigyan ito ng magandang posisyon. Yan ba ang kailangan? Para daw hindi magsalita sa kung ano ang nalalaman ni Torre hinggil, una, kay OGC. Pangalawa, yung kay Pangulong Duterte. Kasi sa KOGC stage daw, di umano, marami daw mga politiko ang nasa doon. Dito, ang behind the KOJC story, yung panggigipit nila sa KOJC, may mga malalaking politiko daw involved doon. Lalo na yung pagpapakulong nila kay Pangulong Duterte, maraming involved doon. Di ba umamin si John B. Crimulian Group Efforts yun? Baka meron pang another story sa likod na yan at alam yan ni General Torre. So, para manahimik at hindi nakikibo si General Torre, ay kailangan bigyan ng posisyon. Na-demote, natanggal, pero hindi talaga ibig sabihin na parang tinapo na trapo, kundi bibigyan lang ng posisyon para may sahod din pa. Para ma-enjoy niya ba ang last 3 years ni BBM, para makapagpondo-pondo ba sa bangko. Ay, ito pa. Sabi ng iba, General Torre, yan kinatok na ng Panginoon ang puso mo para makonsensya ka. Sabihin mo ang katotohanan. Huwag kang magpadala sa mga ibibigay na posisyon ni BBM. Yan. Panandalian lang yan. Kung makakaupo na si Sara sa 2028, naku, delikado ka talaga doon. Matataguan doon. Sabi ng iba, bumaliktad ka na. Mag-witness ka sa ICC. Sabihin mo sa mga ICC judges kung anong ginawa ng gobyernong ito kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung sino ang sangkot, ano ang ginawa mo, at kung sino ang dapat panagot. Yan ang sabi ng mga netizen. Posible kaya na si General Torre ay pwedeng maging ICC witness? Parang it's a big plot twist talaga. Kung si General Torre magiging ICC witness para kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, in favor of Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ito yung pangako ni BBM
para kay General Torre. Watch this video. Sana si General Torre, no? Okay? So, again, these are all speculations. Malay natin, magkatotoo. Basta sa ngayon, ang alam ko, masama ang loob ni General Torre. Yung hindi niya pagsipot sa turnover, ay talagang pinakita. Di ba sabi nila, ano yan, bulldog, pitbull, matapang, yun. Tignan nyo ngayon, mag-boomerang, back to you ang katapangan ni General Torre. Tingin ko nga, yung posisyon na ibibigay, pampalubag loob, damage control lang yan. Para hindi masyadong magtampo si General Torre. At tingin ko, opinion ko lang ito, hindi niya tatanggapin na yun ang ibang posisyon. Yun lang, kung mag-early retirement siya o hindi, tingin ko rin palagay ko, he will stay put as 4-star general. Kasi matagal-tagal pa naman siya. At least, 4-star ako. Kaysa yung kung NBI director, sabi ni Atty. Guanzon, demotion daw yun eh. Ay di, ano na lang ko. Stay. Kagaya ng panahon ni General Lacson, yung pinalitan niyang PNP chief, hindi naman umalis kagad, hindi nag-retire. So, matagal-tagal si General Lacson bago siya nakakuha ng 4-star. So, baka ganyan din ang gagawin ni General Torre. Okay, punta tayo kay Tatay Digong. Ano yung posibilidad na babaliktad siya? Palagay ko, malayo. Hindi niya gagawin yun. Ano lang niya is, pag-isipin niya yung future niya. Pag-retire niya, anong mangyari sa kanya? Habang nandyan ang BBM administration, okay pa siya. 2028, malapit na. Talagang hahabulin siya ng Duterte, I tell you. Sinabihan na siya ni Tatay Digong bago siya arestuhin na mag-isip ka, retireable ka, sabi ni Tatay Digong, magpre-presidente ang anak ko, anong mangyari sa'yo? Ayun. So, kawawa, as in, talagang naawang-awa na ako kay General Torre. Nandun, galit ako sa ginawa niya kay Tatay Digong, ba't ngayon, awang-awa ako sa kanya. Sana he will make the right decision para sa kinabukasan niya. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo na malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Si ate ang natagaan Ugero, so mag-atop na gid sila karon. Tindog sila sa bagong balay. Pagkatagpuno nito. Basta wak ka pa. O karon te, nindot na gid kaayo ang inyong balay o. Nakapatindog na gyud mo og bagong balay. Nindot na gid nga tan-awon ang inyong atop. So karon te unsa man ang imong maistorya nga nakaatop na mo, nagpatindog na mo og balay nga bago. Unang-una, salamat sa Ginoo og sa nagtan-aw sa video nga natabang sa mo. Salamat gid kayo sa inyo ha. Kay nakapatindog gid ko sa among balay. Kung dili ang nagtabang sa mo, di gid mo makapatindog sa balay namo. Salamat kayo. Salamat. Karon te pila day kabukang imong anak? Akong anak duha na. Duha.
So upat mo nga magpuyo din ani. Oo. Oo. Sige, mara to te. Salamat. Salamat. Sige, bye-bye.